Today guys, Mac Garage again. So today guys, meron tayong Picanto, Kia Picanto 2013 model. So ang issue, nag-overheat siya. So yan, hindi napansin yan, naubos yung tubig. Yun, huminto na lang yung sasakyan. So nag-leak test kami, dalawang cylinder, singaw. Okay guys, so unti-unti na natin natanggal yung intake, natanggal na natin valve cover, yung mga hoses at saka wire natanggal na natin. So ito na yung pinaka main issue kung bakit nag-overheat yung ating sasakyan. Yan, ito yung connected doon sa may water pump na nagko-connect din sa ating heater core. Ayan, so ito yung leak. Yan, ayan, may bakas pa siya. Ayan. And then meron din dito sa may heater core, yan, sa sa may ilalim. So yan. So siguro ito yung pinakamalala. Ito lang yung sumisirit kasi ito yung maliit yung butas and ito yung masyadong visible sa atin. Pero ang pinaka main issue niya talaga itong yung sa may heater core. Dito rin yan, kitang-kita rin yung leak lahat dito sa may banda dito papuntang heater core. Ayan. So ayan ang naging problema kaya nag-overheat yung itong Kia Picanto na ginagawa natin. So usually ito guys, marami na akong na-encounter na ganito, especially sa mga Kia Rio, yung mga owner na nagpapalit ng tubig or tinatanggal nila yung coolant, and then or hindi ko alam kung sila yung nagtatanggal or yung mga pinapagawa nila. Yan, so kapag yung coolant nyo is nahaluan ng tubig or distilled water ba yan, ayan ang mangyayari, magkakalawang talaga yung inyong sasakyan. Kalaban po yan ng mga tubo yung tubig, kaya po mas maganda mag-stick po tayo sa coolant. Okay, wag nang hahaluan ng kahit ano, coolant lang yung gagamitin nyo. Okay, so babaklasin na natin yung okay guys, so iangat na natin yung makina. So gamit lang tayo ng low feed kasi 3 cylinder lang naman ito, magaan lang ito. Ay, so natin guys. Ha? Kaya mo na pa ba mag-isa lang to? Oo, ayos ka talaga nila lang eh. Hindi lang. So okay guys, naibaba ko na yung makina.
So babaklasin na lang natin to paunti-unti kasi medyo late night na, may pasok pa ako bukas. So babalik ulit tayo dito sa garahe natin para i-dismantle yung makinang to. So ito na guys yung makina, 3 cylinder. Sobrang dumi ng kanyang langis na nalabas. Ayan, diri iyo. Yan. So malinis na siya. So ito na rin yung magandang pagkakataon kasi babaklasin ko rin yung rack and pinion para i-overhaul din yung rack and pinion kasi may natunog-tunog dyan sa rack and pinion. Makikita nyo tong yelong to. Ayan. Ayun yung leak dito sa sasakyan na to. Sobrang daming leak. Okay. Yan, naka-short lang tayo guys. Okay, 14mm yung dalawa dito. Then the rest is 12 and 10. Unti-unti nyo lang kasi sumasabit tong rubber dito. Meron pa ditong o-ring na nakalagay dito sa may crankshaft. So ayan guys, tanggalan natin side cover. Ngayon, baklasin naman natin. Yung ilalim kailangan kong baklasin guys kasi since na-overheat to, so ibig sabihin nito may tendency tinamaan yung mga pin, yung piston pin. Kasi sakit yan ng Hyundai at saka Kia. Kapag ka na-overheat yung inyong sasakyan, may pagkakataon talaga na tinatamaan yung piston pin. So nakita nyo naman sa mga ibang video ko, meron ako mga in-overall doon, in-overall, meron ako isang in-overall doon, tinamaan yung pin nya, nag-overheat lang yun. So ayan. So medyo mahaba-habang video to yung gagawin natin dito guys kasi overhauling to. Tatanggalin natin lahat
and papalitan natin kasi as I said nga, yung piston pin at saka mga connecting rod, hindi ako sure kung buo pa yun. Kung itatap overall ko lang to tapos hindi ko sisilipin, since yung sasakyan is hindi dito naman, hindi naman urgent tong gawin, mas maganda is tanggalin na natin yung buong makina and check upin natin kung ano yung mga tinamaan. So ang overheating nito guys is bigla na lang huminto sa gitna ng daan gawa ng natuyuan ng tubig or coolant. Yan. So kaya kayo huwag nyong pagsaluin yung coolant at saka yung tubig, gawa ng kalaban talaga yun ng mga bakal, yung rush. So yan, kaya kinalawang yung mga piping nya. Ang tendency, siyempre nabutas yung mga pipe. So yan, babaklasin na natin guys. Tapos na natin dito, pwede na natin baklasin yung head.